Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo po si Ate Cheska San Diego Bobadilla dito po sa Radyo Natin Town Hall Meeting. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga mahal na senior citizen, yung ating mga lolo, lola o kahit yung nanay at tatay ninyo, mga tito at tita na pumasok na sa kanilang senior years. Sila yung mga dual citizens na. Sila po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. At kasama natin para pag-usapan ano ang bilang, ilan na ba senior citizen sa buong Pilipinas, ano yung mga nararanasan nila at ano mga datos meron tayo dito sa bansa na may kinalaman sa mga senior citizens. Kasama natin mula sa Population Commission si Miss Mai Kiray. Ma'am, maraming salamat at alam ko suki ka na sa radyo natin. Thank you so much for being with us this afternoon, ma'am. Okay, maraming salamat po sa iyong pamilya, Miss Cheska. Thank you dito sa opportunity na binibigay niyo lagi para sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ayan, pag-uusapan natin yung ating mga lolo't lola, yung mga seniors na meron tayo. Parang present naman yan sa lahat, halos ng pamilya. Pero may datos ba tayo, Miss Mai? Ilan ang senior citizen sa buong Pilipinas ngayon? Yeah, so in 2020, of course, yun ang ating official count, no, snapshot ng lahat ng tao sa Pilipinas sa ating census. So there were more than 9 million senior citizens in the Philippines. So this is 8.5% ng total population natin. And it doubled from year 2000, no? So in 20 years, nag-double yung number ng ating senior citizen. And as to us, no, yung concern namin sa population pyramid, yung dependent population 65 and over, there are 5.4%. So ayan yung ating datos, no, sa ating mga seniors situation sa bansa. Oo. So yung mga seniors natin, pag tumutong na ng 60, yan yung sumama sa bilang ninyo na nasa 8.5%. Diba, ma'am? Yes. Yung 65 and above, sila yung malaking porsyento din pala yung mas matatanda pa, diba? Kasi doon sa 8.5%, yung 6.5, tama ba o 5.8% yung minention nyo kanina, yun yung mga edad 65 and above. Tama tayo. Yung 65 and over, yun yung 5.4% in our population by 2020. So mas kakaunti pa lang yung sumama dun sa sa kategorya ng mga seniors na naging 60 to 65. Halos 1%, wala pang 2% na mga senior citizens sa buong Pilipinas. Bali sa 65 and over, kung 5.4% ng 100 million population. So yun yung actual number ng dependent population na tinatawag natin sa Pilipinas. Pero may breakdown din na kapag senior citizen na 60 and over, yun yung 8.5%. Ayun. So ito yung mga datos na to, 9 million sa kabuuan ng populasyon. 2020 kumbaga 2020 census pa ito, ma'am, no? Nadagdagan na tayo ng 5 taon. So, syempre, mas dumami na yung mga senior na sumampa in the past 5 years. Yes. So, at nag-double pa from year 2000 na census. No? So, it doubled pa. Oo. Pero Miss Mai, alam mo, in a way, nakakatawang isipin kasi ang haba ng buhay ng mga Pilipino na senior citizens kasi maraming sumasampa ng 60 and above. Yeah. So, it's good, no? Ibig sabihin, yung ating quality of life na nag-i-improve kasi we are living longer. Ang question lang is, if we are living longer, are we getting the right services that we have? Healthy ba tayo as we live longer? Empowered ba tayo as we live longer? Meron ba tayong functional difficulties as we live longer? Yung quality of life, yun naman yung dapat natin ding
tignan. Oo. Kasi nga, pagdating ng retiring age, yung ibang sinasabi nila, oh, finally, makakapagpahinga na ako kasi hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako, wala na ako masyadong responsibilidad. Ganon yung idea. Pero minsan, depende sa sitwasyon, no? Kung ano yung kalalagayan sa buhay. Pero minsan, or mas madalas, kapag nag-retire, Miss Mai, dito nila nararanasan na, ay, mas mahirap pala kasi unang-una wala ka ng sahod. 'Di ba? Hindi ka na nagtatrabaho. May mga enough resources ka ba to sustain your personal, yung personal sustenance mo o yung personal survival mo, parang ganon. May datos ba ang Population Commission, ilan sa mga senior citizens, yung may umaaruga naman, may kaagapay na pamilya, hindi sila living alone? Yung sa living alone, yun yung sa study na kailangan nating tignan. Ang meron akong data ngayon is yung severe cases of functional difficulty for the elderly, for the older persons, 60 years and over. Ang politically correct term natin, no, for senior citizens ay older persons. Older persons. So pag sinabi, ma'am, na ito na yung mga ano sabi mo, yung meron na silang problema sa mobility, ano ang tawag dun sa kategorya na yun, ma'am? Functional difficulty. So yung functional difficulty ay 6 domains. So seeing, hearing, walking, remembering, self-caring, yung pag-wash mo sa sarili mo, yung mga activities of daily living mo, and then communicating. So yun yung 6 domains. So meron tayong data among the elderly. No, yung mga persons age 80 and above, they posted talaga yung highest prevalence rate for functional difficulty at 17.4% yun, or 59,971 sa mga 80 years old na number ay may severe case of functional difficulty. Oo, which is, well, understandable naman at the age of 80 na nakakaranas ka na ng mga ganong difficulty. Yung hirap ka ng kumilos, pumapalya na yung kanilang pandinig, hindi na masyadong makapagsalita ng maayos. Kumbaga, ang hina na rin ng boses, Miss Mai, di ba? O kaya nag-garble na yung sinasabi. Or meron talagang mga senior citizen na totally hindi na nakakapagsalita. Kasama sila sa kategorya na ito. True. So kasama yan, no, sa ating category, yung mga nabanggit mo, Miss Cheska, yung 6 domains. Oo. So ito, may datos ba kayo na ilan sa mga senior citizens sa Pilipinas? Kasi ngayon mismo ay nagiging mas open na rin ang mindset ng mga tao na idadalin sila dun sa nurse-assisted, yung parang medically assisted or mga nursing homes kung saan mas nabibigyan ng tama, maayos at tuloy-tuloy na atensyon itong ating mga lolo't lola na kailangan na nga ng assisted living na tinatawag. Oo. Wala lang akong data currently about that, no, yung na kailangan ng assisted living. Pero meron kasi tayong isang study na kailangan nating tignan. So yun lang yung meron tayong data sa ngayon. Yung longitudinal study on the older persons, yun kailangan nating double check. Pero yun lang nagsasabi ay yung mga females, they live longer, but they are not living yung quality of life, yung mga activities of daily living. Pag sinasabi yung mga babae, they live longer, ayon talaga sa studies to, may medical basis talaga ito. Ayon sa mga records, ma'am, na mas mahaba buhay ng mga babae kesa sa mga lalaki. Oo, meron talaga tayong data na gano'n, na talagang females live longer than males. Yung isa sa mga sinasabi ng mga qualitative data is because yung mga men, they do not, yung lifestyle nila, they do not see a doctor when they feel something wrong in their bodies, ganyan. So, yung activities of daily living natin, for the females, though they live longer, they have more difficulty on that. Kasi bukod dun sa ayaw magpa-check up ni tatay, ayaw magpapa-check up daw ng mga lolo natin na jajahe yata sila na nagpapa-check up, siguro mas mataas yung prevalence na may bisyo, di ba? Dati, lalo na yung mga unang panahon ng mga pag-inom ng alcoholic drinks, paninigarilyo, dati, lalaki lang ang mas nai-involve sa ganon, Miss Mai. Oo, tama tayo dyan, no? Kasi tayo mga
babae ayon sa mga qualitative data we live healthier, and then we also express ourselves more than the males, no? Kaya din siguro ganun yung nangyayari dito. Sasabihin ng mga lalaki, Miss May, alam niyo mga babae kung bakit kayo mahaba ang buhay? Tumatalak kasi ng tumatalak. May outlet daw kasi tayo, Miss May, kapag tayo frustrated, di ba? Pag tayo'y malungkot. Ang mga lalaki tahimik. Isang factor din yata yun, Miss May, no? So it's very observable, no, sa ating bansa sa ngayon. Mauobserba mo talaga yan doon sa mga kababayan natin. Pero balikan lang natin yung mga pamilya na may mga senior citizen. May datos ba tayo sa Population Commission na sa bawat pamilya, more often than not, meron pa rin tayong mga kasamang mga lolo't lola? Kasi ang taas ng ng percentage ng mga senior na kumbaga living pa din, surviving pa din sa Pilipinas. Unfortunately, sa ngayon wala akong available data sa ngayon, no, kung ilang households. Kailangan nating tingnan nito. I think meron to sa Census of Population. Kung ilang households yung meron pang senior. Ang readily available ako dito, yung number. Ito, in 2015, I have household data. 24.4% of households nationwide, or more than 5 million 600,000 had at least one member who was a senior citizen. Oo, so mataas talaga yung percentage na may kasama pa tayo sa bahay na seniors. Pero ma'am, di ba sinabi mo kanina, nasa 8.5% o kulang-kulang nasa 10% na halos, malapit na doon, yung bilang sa kabuang populasyon to ng Pilipinas. Ano ba to? Tayo ay safe pa rin ba doon sa tinatawag nilang sa Japan, meron na daw ganun, tsaka sa ibang mga European countries, aging population, malayo pa ba tayo doon? We are expected na yung category ng pagiging aging population, according to the United Nations, ang ating definition is if the population of these older persons reach 7%, then we are aging. So we are expected na 2030 mag-i-age na tayo. So 5 years from now, we will be considered expectedly as an aging population. Kaya kailangan mag-prepare na tayo ngayon pa lang about aging. Kaya yan talaga yung isa sa mga sinusulong namin sa Philippine Population and Development Plan of Action. No, active and healthy aging, isa yan sa mga strategy natin. Oo. Aging population, dati naririnig lang natin yung konsepto na yan sa ibang mga bansa nga na siguro mas progresibo. Tapos meron silang mga rules na, di ba dati may rules na dapat isa lang ang anak, kaya umunti yung kanilang populasyon na bata sila. May mga bansa na ipinapadala na yung mga Pilipino kasi aging population na daw, wala na daw makuhang mga workforce. May mga ganun tayong naririnig. Pero parang ang hirap isipin na sa Pilipinas in 5 years, mukhang papasok na pala tayo dun sa aging population na konsepto. Miss May, paano nangyari yun? Oo, I think because of the quality, no, of service that we have, no, that's why we are living longer. And at the same time, siguro I think yung mga basic services natin on health is getting better. Kaya I think we are living longer. Kaya talagang kailangan paghandaan to. Although we don't need to worry. As we always say, we don't need to worry because of the high population growth rate in the past. Maraming mga batang napanganak in the past. So ito ay dadagdag pa sa ating population. So matagal pa naman yung pag-worry natin sa demographic winter or wala nang mga batang ipapanganak sa Pilipinas. Although, as we always say, less than 2 or 1.9 ang pinapanganak na on average ng mga bata sa Pilipinas.
No, so we are also below replacement level. That's why we are really excited and looking forward sa magiging results nitong new census natin kung ano yung nangyari after the pandemic. Oo. So madami man ang bilang ng mga senior citizens sa Pilipinas, mukhang bumabalanse naman kasi marami pa rin namang pinapanganak na mga bagong populasyon o bagong bubuo sa populasyon. Ano yun, eventually magbabalance out din yan, Miss Mai? Ganun po ba yun? Oo, sa ngayon talagang dadagdag pa din yung mga bata sa population. Although talagang mas madami na no ang working age population natin na edad 15 to 64. So in the future, I think you're right, no, mag-balance out sila. So yung population pyramid natin, makikita na natin na magbabold siya dito sa mga 15 to 64 years old. Oo. Mismo yung ibang mga senior citizen, kahit na tumungtong na sila, sabihin mo na retiree age, nag-60, 65, 70 onwards, retired na dapat nagpapahinga, pero siguro dahil nasanay ang Pilipino sa sanay ka nagtatrabaho at saka masipag talaga by nature siguro ang Pilipino, yung iba mas ginugusto pa rin talagang may pagkaabalahan. So sila naghahanap buhay, sila ay may pinagkakaabalahan. So ang Pilipino isa yata yung sa nagpapahaba ng buhay natin eh. Tayo ay masipag, masiyahin at sabi nga nila, Miss Mai, narinig mo yung sinasabi ng mga matatanda na pag tumikil akong magtrabaho, lalo yata akong magkakasakit. Lalo yata akong manghihina. Totoo yan, no? So, yan ang kasabihan ng ating mga older persons na common na naririnig natin talaga. So, ang tanong lang at kailangan paghandaan, sana pag nagtrabaho yung ating mga senior citizen, hindi dahil sa necessity, but because they want it, prefer nila. Kaya lang, sadly, qualitatively, makikita natin sa ating society, yung ating mga senior citizen nagtatrabaho out of necessity. Yun lang yung need talaga nating i-address as a country. Oo. Yun minsan yung nakakalungkot na, hala, si Lola, si Lolo, alam mo yung hirap ng kumilos pero mukhang kailangan pa niyang magtrabaho either para sa sarili niya. Ang mas malungkot nun, baka mamaya, until that age, may sinusuportahan pang mga anak, mga apo, di ba, Miss Mai? Yun yung nakakalungkot. Pero ang Population Commission ay nakikipag-ugnayan kasi kayo at tinatap din kayo ng iba't ibang mga ahensya, departments ng LGU and private sector para doon sa maraming proyekto na ginagawa din talaga para sa mga senior citizens. So dito sa ating Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028, isa yung supporting labor force empowerment and active and healthy aging sa ating strategies para sa country natin for increased share ng lahat ng Pilipino sa socio-economic progress ng country. So kasama talaga itong older persons, Ms. Cheska, sa aming tinututukan na programa dito sa CPD. No? So we want the well-being and development of our older persons. So yung mga datos at information ay binahagi sa atin ni Miss Mai ng Population Commission. Sabi nga niya, ito yung status natin ngayon. Marami tayong senior citizens, marami tayong mga elderly, pero hindi tayo dapat mag-alala. Kundi in a way, pag tinignan mo siya, Miss Mai, matutuwa ka na, wow, we are blessed with a longer life, ang mga Pilipino. We should really count our blessings kasi we are living longer. Need lang talagang tignan is, are we living healthier and are we living empowered lives as we do that? Mahaba ang buhay pero dapat masaya ang buhay, masarap din ang buhay, Miss Mai, 'di ba? Sabi nga ng Population Commission ng Bati ay masayang pamilya, 'di ba? Maraming salamat, Miss Mai Kiray ng Population Commission. Radyo Natin Nationwide.
Kasama nga natin ang Population Commission at si Miss Mikey Ray ang kanilang spokesperson. At syempre, pinag-usapan natin, ang dami pala mga senior citizens sa Pilipinas talaga, no? At tayo ay marahil nang pumasok doon sa sinasabi nilang aging population kung saan ganitong porsyento na ng ating populasyon ang nandoon sa 60 years old and above. Pero hindi tayo dapat mangamba kasi may mga bagong pinapanganak. Alam niyo naman ang Pilipinas, di ba? Sa dami ng populasyon natin, marami ring bata ang dumadagdag sa ating populasyon. Ito yung patuloy na magiging studying population, working population, and eventually makatulong din sa nation building at makaagapay, lalong-lalo na ng ating mga senior citizens. Samantala, pinag-uusapan natin yung mga seniors, ha? Kailangan ng tulong, kailangan na bukod sa pag-aaruga, di ba? Bukod sa pagmamahal, meron silang medikal na pangangailangan, meron silang kailangan pagdating sa, syempre, ang dami ng gamot, di ba, na tinitake ng ating mga senior citizens. Diyan na yung panahon na may mga maintenance na tinitake yung ating mga lolo't lola, yung ating mga nanay at tatay. So, kailangan nila ng assistance, kailangan nila ng tulong, at syempre, yung pamilya talaga na magtataguyod at susuporta din sa kanila. Kumbaga, ito ay paying it forward or giving back time para sa kanila. Samantala, sinimulan naman itong February yung pamamahagi nga ng karagdagang benepisyo para sa halos 275,000 ng mga senior citizens. Yan ho ay sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024. Isang taon matapos ito na mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng batas na yan, mas maraming nakakatanda nating mga kababayan ang makatatanggap ng insentibo bilang pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ating lipunan. Kabilang sa mga benefits na yan na ipinagkaloob ay mas maagang pagbibigay ng cash incentive. Kasi 'di ba 100,000 pesos ang nag-iintay para sa mga makakatungtong aabot ng 100 years old. Pero may cash incentives na po ngayon na ibinibigay sa mga senior citizens na sasampa ng edad 80, 85, 90, and 95. So, kung kayo po ay sasampa ng 80 this year or 80 next year, nako, alam niyo na ho, kung sasampa kayo ng 80 or 85, 90, and 95, kung 83 kayo, mag-aantay pa kayo ng 2 birthday, di ba? Para kayo ma-qualify dito sa Expanded Centenarian Act cash benefit. Layunin ng batas na yan ang mas maagang pagbibigay ng suporta sa mga senior citizens para makatulong o matulungan sila sa kanilang pangangailangan sa kalusugan at pang-araw-araw na gastusin. At bilang bahagi niyan, ito po ang naging panayam naman natin kay Senator Amy Marcos tungkol sa expanded benefits na meron niyang Centenarian Act para sa ating mga senior citizens. Radyo natin nationwide. Ngayong hapon kasama natin si Senator Amy Marcos para pag-usapan yung ating mga lolo at lola na syempre nag-aantay din yan ng pagmamahal at tulong. Sen, ako, alam mo maraming mga senior citizens ang thankful sa'yo kasi dun sa Centenarian Act na isinusulong na hindi lang mag-iintay ka daw mag-100. Oo nga. Bago ka mag-benefit. Oo nga. Talagang ang hirap na umabot ng 100, iilan talaga ang makikinabang sa Centenarians Act. Mm-hmm. So matagal na yung bill na yan. Sa totoo lang, mga idea pa yan noon pa yung iba't iba pang senador. Mm-hmm. Kaso hindi nila maintindihan kung paano mapopondohan, pahirapan. Ayan nga, si Senator Coco, tapos si Senator Bong Revilla, si Senator Gatchalian. Lahat kami nagpupursige. Finally. Nako, dakilang Ilocana, nakipagtawaran ako doon sa DBM. Tawaran portion. Ayan. Talagang may dakilang portion. At yun, sa wakas na pag-usapan namin na kaya ibaba yung budget at ibigay na lang natin sa mga kada 5 years, ganon. 80, 85, 90, 95. Every 5 years, bibigyan ng 10,000 pesos. 10,000. Sabi ko, hindi na kayo aangal niyan. Pero ang problema nga, yung mga lola at lolo natin, nangangamba, pag lumampas sila ng 80th birthday,
Nako, mag-aantay na naman sila ng 85th birthday. Okay. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Asikasuhin natin yan. Kukulitin ko sa susunod na budget. Kakayanin ng powers natin yan. Pero doon sa mga ilan na nakibalita din kasi ako sa mga LGUs yung iba daw na kasi naipasa na yung batas na yan. Pero syempre, ang pondo niyan sa kasunod pa Hindi pa naman pag hindi naman napasa, agad-agad. may pondo na agad. So, nasabayan sila. Kunyari, nag-80 years old or nag-90, 95 sila nung napasa yung batas. Pero wala pa daw silang makukuha. Pero once na lumabas yung pondo para dun sa taon kung kailan sila nag-80, 85, 90, 95, marirelease pa rin pala yun, Sen. Yun. I-release pa rin kasi covered pa rin sila ng batas. Kaso, yung iba, isang araw, 2 araw lang, ayun lumampas. Frustrating, no? Kawawa naman at sabi ko nga sa mga LGU, gawa na lang ninyo ng paraan. Kasi at least maranasan man nila ng kahit paano, naabutan pa rin nila yung regalo. At konting pagkilala naman yun sa kanilang pag-aalaga, pag-aaruga sa atin. Mga mayor. Sabi ko, bahala na. Yung medyo may kaya, yung malalaki at mayaman ng mga LGU, kayang-kaya. Yung maliliit, humihiyaw talaga. Nasaan po kami kukuha ng pang-abono? Ay, nakakatuwa nga sa Ilocos yung governor namin, yung aking anak. Parating nagagalit. Sabi niya, yung mga Ilocano kumakain lang ng malunggay at saluyot. Nabubuhay. Nang matagal. Ordinary ang 80, 90. Ano ka ba? Kaya ang dami nilang bibigyan ng incentives. Pero maliban dyan, meron rin tayong social pension. Okay. Yung binibigay sa pinakamahihirap na seniors. Ito yung 1,000 kada buwan para sa mga gamot. Every month na yan. Tuloy-tuloy. Hindi na siya ayuda, hindi na siya limos, kundi talaga every month na. Kasi yung pangangailangan nila sa gamot, pagkain, kasi kulang rin ng sustansya yung kinakain ng matatanda under protein, undernourished sila. Tapos meron pa akong panukala, nakita ko sa ibang bansa meron palang Lola's Day. Wow. Grandparents Day. Okay. Join na ako dyan. Kaya type ko, sana maging batas. Kahit wala namang masyadong gastos, konting pagkilala lang. Celebration lang. Pagdiriwan lang at saka maalala mo yung lola at lolo. Hindi magandang sabihin kasi wala sa ugali natin Pilipino. Pero dumadami ang abandoned and neglected na seniors kasi nagpupuntahan sa syudad, hindi na naaasikaso yung mga lola at lolo. Meron pa tayong naririnig ng abuse ng mga senior. Wag naman. Grabe. Kasi sama na. Naku, Ang sagwa. Hindi maganda mapakinggan pero totoo, nangyayari na. Dati wala naman tayong insidenteng ganyan. Minsan pag nabalitaan mo pa yung pinag-aawayan, kakarampot na lupa lang pala Correct. pinag-aaway. Isang masetera. Kakainis. So yun yung mga gusto nating matulungan. Pinakamahalaga dyan, may record din. Ayan, may listahan uwi na naman din. tayo sa listahan. Yun. Mas okay naman ng konti kahit paano yung sa senior citizens dahil may birth registry tayo, di ba? So, dun sa birth certificate, makikita mo na agad makikita mo may mga edad. Klaro naman yun. Pero yung ibang katutubo natin, hindi natin alam kung ano yung date nila kasi yung birth certificate, hindi na makita o kung ano, yung sobrang tanda na, or hindi talaga na rehistro. Yan, So, yun ang mga pagbabasihan. Lalo na ngayon kasi aware na ang mga senior citizen na pag nag-60 ka na, kukuha ka na ng ID. Oo, tama. Diba? Pero ang totoo, malaki pa rin ang utang natin kasi yung mga dati na social pension, hindi nabigyan. Okay. Maraming utang pa rin sa ating mga lola at lolo. Maka-claim pa ba daw nila yun, Sen? Maki-claim pa yun dapat. Okay. Kaso nga lang, yung budget, sabi hindi daw nila kaya, dinadahan-dahan. Ayan na naman. Ang kulit ko tungkol sa budget. Kung sana isinaayos, yung budget na yan, kinaya natin. Isipin mo, may utang sa lola. Ang tindi nun kasi hindi na niya maabutan. Kaya unahin na natin, kakaawa naman. Sasabihin ng ating mga lolo't lola, baka naman ako'y pumanaw na hindi nyo pa yan. Correct. Aanhin pa ang damo. Talaga naman. So yan yung gusto natin pagtuunan ng pansin, Sen. Napakarami ding senior sa Pilipinas.
di ba? Oo naman. Yun nga, sa amin, kami ang starring dyan. Sa Ilocos, pinaka mahaba ang buhay na Pilipino nasa probinsya namin. Okay. So, marami talaga kami na matatanda na kailangan pangalagaan. Tsaka ngayon yata, Dok, ay sa pag-aaral, yung life expectancy, tumaas na talaga. Tumaas na talaga. Kaya maganda. Tsaka lifelong learning na. Kasi yung sinasabi na kabaw, yung ulyanin na, hindi naman totoo lagi. Yung ibang, ang tinik-tinik pa ang liksi-liksi pa, nagtatanim pa sa bukid. Totoo. Go. Ayan, yan ang mabuti. Kasi hindi lamang yung lifespan, kundi yung health span. Ayan. Na malakas ang katawan, nag-i-enjoy pa sa buhay. Hindi na nga daw pahabaan ng buhay ngayon. Kumbaga, paano na rin parang pasarapan in terms of na-enjoy mo yung quality of life. Diba, Sen? In terms of health, lalo na. So, yan ang susuportahan natin patuloy, Sen. Thank you. Maraming salamat kay Senator Amy Marcos na nakasama natin na patuloy magsusulong nitong Expanded Centenarians Act. So, hindi natin papabayaan sa inyong mga lolo't lola natin. Mga lolo't lola, mag-ingat sa init. Holy Week na tayo. Ingat. Oo, ingat po sa mataas na heat index. At mag-iingat din yung ating mga estudyante, di ba, Sen? Isa pa yun. Para kung kayo man ay inabisuhan na wala mo nang papasok dahil napakataas ang heat index, magfa-follow tayong lahat. Yung iba nag-adjust ang na pala. Ang internet naman, yan naman ang problema. Ayun naman, balik na naman tayo sa internet. Paano tayo magre-remote learning kapag walang pasok? Kaya asikasuhin ng internet. Ayan. Maraming mga stressors talaga sa araw-araw, pero unahin natin yung ating kalusugan, unahin natin ang ating sarili. Once again, Senator Amy Marcos, maraming salamat. Maraming salamat. Radyo natin nationwide. At yan nga po, naging bahagi ng pahayag sa atin or interview natin kay Senator Amy Marcos tungkol sa mga benefits na nag-iintay sa ating mga senior citizens. Kasi naman, di ba, noong panahon ng kalakasan ng ating mga lolo, lola, nanay at tatay, sila yung talagang kayod, kalabaw. Sabi nga, para tayo maitaguyod, magkaroon ng maayos na buhay, makapag-aral. At itong panahon na sila naman ay nasa, kumbaga, tail end ng kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. Ang gusto naman natin makapagbigay tayo ng pakonsuelo, payback tayo sa kanila, di ba? At syempre, ang ating pamahalaan nandyan din, gumagawa ng mga programa in partnership with different agencies, different groups, at minsan mga private sector para bigyan ng pagkilala, bigyan ng aruga, at bigyan ng pagpapahalaga, di ba, yung ating mga senior citizen. Nakasama natin ngayong episode na to si Senator Amy Marcos. Maraming salamat, Sen. At syempre, nakasama din natin ang Population Commission, si Miss Mai Kiray, na nagbibigay sa atin ng, kumbaga, anong outlook natin sa mga susunod na panahon, lalo na may kinalaman po sa ating populasyon at sa, sabi nga, aging population na pala tayo sa mga susunod na panahon. Pero, ang pinakamahalaga, tayo ay nagiging balanse pagdating sa edad ng ating populasyon. So, maging productive, yan ang pinakamahalaga. Maging healthy, sabi nga ni Miss Mai, na mahaba ang buhay natin, mahaba ang buhay ng Pinoy, pero sana quality type of living and healthy living para sa ating lahat. Yan na po muna ang kabuuan ng ating naging talakayan at segment dito sa radyo natin, Town Hall Meeting. Nakasama po natin ang buong Pilipinas, kabilang ang 100 at mahigit na istasyon ng radyo natin nationwide. Nakasama niyo rin po ngayong hapon na ito, Cheska San Diego Bobadilla. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.